Sabay-sabay tayo ngayon. Lakasan natin. Lakasan pa nating maigi. Atin na pong iyuko ang ating mga ulo ngayon. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka namin para sa dakilang pribilehiyo na ito na kami makalapit sa iyo. Una sa lahat, di po kami makalalapit kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya naman inilalagay namin ang kanyang pangalan sa unahan ng aming pananalangin. At siya nga rin na nababatid namin na sa pamamagitan ng kanyang salita, na iyo po itong tutugunin sapagkat tinihiling namin ito sa kanyang pangalan. Sa diyangang di sa sarili naming katwiran, wala kaming anumang taglay na magagawa namin ito, kundi sa pamamagitan ng biyaya lamang, na haya't kami makalalapit na humihingi sa pangalan ni Kristo. Ama, marahil maraming mga lalaki at babae rito sa palibot ng gusaling ito ngayong gabi na mga makasalanan. Ikaw nga'y namatay para sa makasalanan. Nawa ang gabing ito'y maging gabi na ang Diyos ay mangungusap sa kanilang puso't tawagin sila sa pamamagitan ng kanyang biyaya, papasok sa kaharian. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Marahil, nagsayang sila ng sadya pong maraming taon, nagpapatumpik-tumpik sa paglilimayon sa kasalanan. Pero ang oras na ito'y maging ang oras nawa. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, para kay Billy Paul sa gabing ito. Ang kaawa-awa ko pong munting anak na lalaki na nawalan ng nanay, kaya't nililiglig siya ng husto. Salamat po, Panginoon, sa pagkakalob sa kanya ng Espiritu Santo bilang katiyakan ngayon na sa isang maluwalhating araw, balang araw ay makikita niya uli ang kanyang nanay na lahat ng mga bagay ay panatag na, nagiging ayos na ang lahat. O Diyos, ipaalam nawa ito ng mga anghel ngayon sa kanya pong nanay. Siya po'y nagbilin noong siya'y mamamatay na paglingkuran mo ang Diyos. Balang araw, si Billy ay lalaki na isang kabataang lalaki at tatanggap ng Espiritu Santo. Ang mga panalangin ay tinugon na. Diyos, iyo pong pagpalain ng kabataang lalaki na ito ngayon. Siya po'y sumunod nawa sa yapak na tinahak ng Panginoon. Ganun na lamang na ang munti niyang tinig ay nanginginig ng sabihin niya, Tatay, natanggap ko na po ngayon ang Espiritu Santo. Ako po'y galak na galak. Diyos, naway yan ang maging karanasan ng bawat tao na di pa naipapanganak na muli na narito sa gabing ito. Nawa po'y matanggap nila ang Espiritu Santo sa gabing ito. Sa mga kasalanan namin na aming nagawa, iyo pong patawarin kami, Panginoon. Iyo pong pagalingin ang mga may sakit. Iyo pong bigkisin ang mga bagbag na puso. At ngayon, Panginoon, di ko alam kung saan magsisimula sa ipangungusap ko ngayong gabi, pero ikaw po ang maglaan. Ako po'y sumasampalataya sa iyo at inihiling ko na ikaw ay magkaloob sa amin ng isang bagay na makatutulong sa mga tao dahil hinihiling namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Para sa kaunting kasulatan na babasahin dito, sa Isaiah 35, nais ko pong basahin. Dahil ang mga salita ko'y mabibigo, ang salita ng Diyos ay di nabibigo. Kaya walang gawain ng kumpleto nang di mo na binabasa ang kasulatan. Ang ilang, ang tuyong mga lupa ay sasaya, at ang ilang ay magagalak, at mamumulaklak na gaya ng rosa. Mamumulaklak ng sagana at magagalak sa kagalakan, awitan, at ang kaluwalhatian ay mapaparoon sa Libanon, ipagkakalob roon ng karilagan ng Carmel at ng Saron. Kanilang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang karilagan ng ating Diyos. Iyong palakasin ang mga mahinang kamay at patatagin ang mga mahinang tuhod. Iyong sabihin sa kanila na matatakuting puso,
Kayo'y mangagpakatapang, huwag kayong mga takot. Narito, ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti, na ang Diyos ay may kagantihan. Siya'y paririto at ililigtas kayo. Ididilat niya, ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukalang tubig, at magkakailog sa ilang. At ang buhanginang kumikislap ay magiging lawa, at ang uhaw na lupa ay mga bukal ng tubig. Tahanan ng mga tsakal na kanilang hihiligan, magkakaroon ng damo, pati ng mga tambo at mga yantok. At magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, kundi magiging sa kanyang bayan, na mga palalakad na tao, maging ang mga mangmang ay hindi mga liligaw roon. Hindi magkakaroon ng leon doon, o sasampaman ang anumang mabangis na hayop doon, hindi mga susumpungan doon, kundi ang nangatubos ay lalakad doon. At ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparoong mag-aawitan sa Sion, at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparam. Naway idagdag ng Panginoon ang mga pagpapala niya sa binasa, pagbabasa ng kanyang salita. Nais ko pong mangusap ngayong gabi, kung loobin ng Diyos, ng pansumandali lang sa inyo. Babantayin ko po ang relo ko rito, para di ko kayo masyadong mapanatili rito ng matagal ngayong gabi. Matapos na sa buong kabuuan ng mga gawain sa buong sanlinggong ito, haya't ipinapakita sa mga tao na walang rason para matakot. Ang pinakateribling bagay na mailalagay ng dyablo sa inyo ay takot. Kung kayo nga'y may kanser at di nyo ito katatakutan, at sasampalatayanan ang Diyos na kayo'y pagagalingin mismo, di nga kayo hahantong sa napakasamang kalagayan. Ang Diyos ang gagawa para roon. Kung kayo nga'y may sakit, anuman yan, kung di kayo mahihintakutan, kaya takot ang isa sa pinakateribling bagay na mailalagay ni Satanas sa isang tao. Ngayon, sa buong sanlinggong ito, haya't sinikap ko po na mapatunayan sa pamamagitan ng kasulatan na ang tao na naipanganak ng muli sa kaharian ng Diyos ay wala na nga siyang dapat katakutan. Kayo'y ganap na may kapanatagang ligtas kay Yesus Kristo. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, sabi niya, ay magsisilapit sa akin. Walang makalalapit, liban na tawagin siya ng Ama. Kinakailangang gabayan siya ng Ama patungo sa akin, at siya nalalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. At lahat ng walang sinuman ang makawawaglit sa kanila mula sa kamay ng aking Ama, walang tao na hihigit sa Kanya. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may walang hanggang buhay, di mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na mula sa buhay, mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may isinabing magkakaroon pa lang, kundi may kasalukuyan po, buhay na walang hanggan, at ibabangon ko siya sa huling araw. Kaya naman, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan nito ay tinatakan kayo hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Hayan po kayo, tinatakan hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Hindi lang mula sa isang revival hanggang sa kasunod, kundi hanggang sa araw mismo ng inyong pagkatubos. Grabe, ganun na lamang na ang Espiritu Santo ay bumaba rito kaninang umaga at pinagpala tayo sa bagay na yan. Tayo nga'y nanatili rito hanggang 1:30 kaninang umaga. Nagsimula tayo ng 9:30. Ganun na lamang ang pagpapala niya sa atin. Ngayon sa gabing ito, nais ko pong mangusap patungkol sa sinabi rito ni Isaias, magkakaroon ng isang lansangan at isang daan ng kabanalan. Ngayon, gusto ko pong mangusap patungkol sa daan ng Diyos na ginawa para sa atin. Ngayon, halimbawa po na papunta ako ng New York City, kaya't ang pinakamainam na bagay na dapat kong gawin ay di yung magpapakahirap akong hanapin sa pamamagitan lang ng itsura ng paligid ko kung nasaan na kaya ako't sige lang sa pagtulak pahilaga. Ngunit ang pinakamainam na dapat gawin ay ang kumuha ng mapa at sundan ang mapa na yon. Tama po ba? Yung lansangan doon. Kung hindi, mapapahamak ako. Wala pong pinaikling daan sa kaharian ng Diyos. Alam nyo, tayo kasi sinusubukan nating gumawa ng pinaikling daan.
Kakaliwa tayo sa munting lawa rito sa kung saan at tuloy napapadpad tayo sa putikan. At iyan ang nangyayari sa atin sa tuwing lumilihis tayo ng daan mula sa matandang lansangan ng Diyos. Ang Diyos ay gumawa na ng daan ng isang daanan. Noong ang mga anak ni Israel ay lumabas noon sa lupain ng Ehipto, sila ay sumunod sa daan ng Diyos. Sumapit nga sila noon sa dagat na pula. Kakatuwang nga na pinahantong sila ng Diyos sa kanyang daan na mapunta roon. Kaya't ang daan nga niya'y tumugaygay doon sa mismong dagat. Kaya nung sumapit yung oras, at heto na ang paghaharap, at ang Israel ay tumayo noon sa harapan ng dagat na mismong daan ng Diyos na tumugaygay sa dagat. Kaya tumunghay ang Diyos sa pamamagitan ng haliging apoy at natakot ang dagat at napaurong, at ang Israel ay tumawid sa tuyong lupa. Ang daan ng Diyos ay tumagos mismo roon. Pagkatapos, nung kanyang tugaygayin ng ilang patungo dun sa bukal ng Mara, mapait na tubig. Di po ba't mukhang kakatuwa yun na dadalhin ng Diyos ang kanyang mga anak sa mapapait na tubig na yon? Pero lahat nga sila'y tumahak sa daan na yon. Kaya't nung siya'y mapadako roon, ang lunas para sa mapapait na tubig ay nakatayo mismo sa pampang. Pumutol si Moises mula sa puno na yon at inihagis ito sa tubig at nanauli ang tapis nun. Minsan ay sa agwa, minsan ay sa baha, minsan ay sa matinding pagsubok, ngunit sa tuwina ay sa dugo. Sa ganyang paraan nga dinadala ng Diyos ang kanyang mga anak. Daan ng Diyos, inilaang daan ng Diyos. Kung ang mga anak ni Israel noon ay naisipan nilang umiba ng daan at sisikot sa ibang daan, tatahak sa daan dito, mapapahamak sila. Kinakailangan nilang sundan ng ulap na apoy, ang haliging apoy na nanguna sa kanila. Kanilang sinundan yun. At kung ang iglesia ngayong gabi ay susunod lamang sa haliging apoy na yun, ang Espiritu Santo, sasapit at sasapit kayo sa kanaan pihado yan. Ang Diyos ay may daan, isa pong inilaang daan. 200 lang naman ang pwedeng tahakin ng tao, at yan ang sarili niyang daan o daan ng Diyos, at yan nga'y tamang daan o maling daan. At ang sarili niyong daan ay sa tuwin ay ang maling daan, at ang daan ng Diyos ang tamang daan. At di ka nga pwedeng nasa sarili kang daan mo't nasa daan ka rin ng Diyos na magkasabay. Kaya nararapat lamang na umalis ka riyan sa sarili mong daan nang sa ganoon magawa ng Diyos ang kanyang daan sa inyo. Siya nga, ang Diyos nga'y gumagawa ng inilaang daan. Ang tao nga sa tuwin ay nagnanais siya lagi na gumawa ng sarili niyang daan. Doon noon sa halamanan ng Eden, ginawa ng Diyos ang tao na di siya lilihis sa ano pamang ibang daan. Ginawa siya ng Diyos na perpekto, pero ninais ng tao ang sarili niyang daan. Naghangad siyang makialam, naghangad siyang makaalam kung ano kaya. At nung mismong sandali na siya'y nahulog, atin pong natalakayan ngayong sanlinggong ito sa pag-aaral ng kasulatan. Ang ginawa nga ng tao'y siya'y gumawa ng sarili niyang relihiyon. Di siya nakapaghintay na ang Diyos mismo ang gagawa sana para sa kanya. Gumawa siya sa sarili niya, pero nalaman nga niya ng relihiyon niya, ang panakip niya ay di uubra. Ganyan nga sa tuwina ang tao, ang gusto niya ay sarili niyang daan lagi. Pero ang Diyos ay may daan. Kaya hayan nga ang tao na gumawa siya gamit ang mga dahon ng igos at isinuot niya yon sa sarili niya, siya at para sa asawa niya. Pero nung dumating yung oras para harapin ng Diyos, nalaman niya na yung ginawa niya ay di pala uubra. At sinasabi ko nga sa inyo mga kaibigan na napakaraming tao noon pa man at kahit ngayong gabi na sa pagsapit nila sa dulo ng daan ay matutuklasan nila na yung muntit mababaw na relihiyon na yan na taglay-taglay nyo ay di uubra. Wala kasing ibang bagay na kapos at di nakaabot sa pagkapanganak na muli ang uubra. Sinabi ni Jesus, maliban ang isang tao ay may panganak sa tubig at espiritu, ay di siya makakapasok sa anumang paraan sa kaharian. Walang anumang paraan. Siya may Methodist, Baptist, Presbyterian, anuman siya, hindi siya makakapasok hanggang sa may panganak siya sa tubig at espiritu. Ang ibig sabihin ng may panganak ay mabago. Ang tao'y kinakailangang mamatay muna bago siya may panganak. Kaya kinakailangan niyong mamatay sa sarili niyo. Kailangang may panganak muli, kay Kristo Jesus. Siya nga. Ngayon gusto ko pong pansinin niyo, ang tao'y sinisikap niyang gumawa sa sarili niyang paraan. Natalakay nga natin kaninang umaga kung papaanong si Cain ay sinubukan niyang gumawa sa sarili niyang paraan. Namitas-mitas siya ng mga mansanas at mga peras at mga duranot, mga kalabasa at kung ano pang naroon. E nilapag niya yun sa kamay dambana at ang sabi, ngayon heto na po Panginoon, nakapagtayo na po ako ng dambana, nakapagtayo na ako ng simbahan, isa akong mabuting miyembro ng simbahan. Kita niyo, nagsisimba ako araw-araw, nagpunta ako rito at gumawa ng dambana. Ako rin naglapag dito ng hayin sa ibabaw nito. Ngayon ako po'y luluhod na't mananalangin.
At ngayon, Panginoon, nais ko pong iyong tanggapin ako, pero tinanggihan siya ng Diyos. At yang siya ring matandang relihiyosong espiritu na yan ay nananahan mismo sa kalagitnaan ng iglesia ngayon. Yang siya ring parehong espiritu na yan, na sadyang relihiyoso kung relihiyoso talaga, at wala namang kaalam-alam tungkol sa Diyos, na pareho lang sa isang Hottentot na walang kaalam-alam sa isang mandirigmang Ehipsyo. Alam niyong katotohanan yan, mga relihiyosong espiritu. Huwag niyong isipin na si Stalin ang Antikristo. Ang sabi ng Biblia, ang dalawang espiritu na ito'y magiging magkalapit sa isa't isa, na napat madadaya ang pinakahirang kung maaari. Nalaman natin na si Judas Iscariote sumasama-sama rin at pumaroon doon noon at nagbunyit ng aral ng Ebanghelyo, bumalik na sumisigaw at humihiyaw at nagtatamasa ng isang maluwalhating panahon kasama ng iba pa sa mga alagad. San Mateo sa 10 kabanata. Kaya't sumasama-sama siya roon sa mga alagad sa kabila ng siya'y diablo na nagsalaman at sumasama-sama roon kung papaanong si Jesus ang Diyos na nagsalaman, ang Cain at ang Abel mula sa halamanan ng Eden. Pero nung dumating yung oras na siya paroroon na dapat sa Pentecostes at tanggapin ang biyaya, inilantad niya ang tunay niyang kulay. At sa tuwing ikaw ay mangungusap patungkol sa nararapat na may panganak na muli, matanggap ang bautismo ng Espiritu Santo, 9 beses sa 10 pagkakataon, yung mga espiritu na yan ay ilalantad talaga nila ang tunay nilang kulay kung ano sila. Sasabihin nga nila, panay kapanatikuhan lang naman yan, lumayo kayo riyan. Kapatid, yan po mismo ang inilaang daan ng Diyos para sa tao ngayon. Hallelujah! Tingnan nyo, ang Diyos ay may daang inilaan sa tuwina. Obligado ang Diyos na gumawa ng daan. Ang Diyos nga ay may gawang daan na inilaan para sa kalikasan. Bakit nga ba tayo nagkakaroon nitong naglalakihang mga baha sa buong bansa? Papaano'y pinagpuputol ang mga malalaking punong kahoy at mga bagay na gaya niyan. Kaya naman may pagragasa. Haya't may tatayo kayong dam sa dako rito at umaapaw ang daluyan ng ilog dito. Kaya hayan siya, ang tubig, pinapakilaman niyo kasi ang kalikasan. Mayroong inilaang daan ng Diyos, kaya nagdudulot tuloy yan ng baha. Anumang pinakialaman ng tao na ginawa na noon ng Diyos na perpekto, kaya't ginagawa niyo ngang maging di perpekto. Siya nga, ngayon, kagaya na lang ng halimbawa, tulad ng mga pato. Gustong-gusto kong pinapanood ang mga pato sa tuwing panahon ng pag-akyat sa bundok para mangaso. Ako nga'y aakyat doon sa taglagas na ito ng taon na ito. Bueno, ayan nga ang mga pato na nanggagaling pa ng Louisiana at sa dakuron sa timog at sa dakuron sa mga latian at nagsisipunta sila papahilaga at doon humihimpil, gagawa ng pugad at doon naalagaan ang kanilang mumunting mga sisiw. Tapos, yung mga mumunting mga sisiw na yon ay magsisilakihan marahil sa pagsapit ng bandang Setyembre, mga ganitong panahon din sa sunod na taon o bandang papatapos na ng Setyembre. At mangyaring, yung mumunting mga pato na yon, mumunting lalaking pato, di pa nga siya nakakaalis sa tubigang yon, doon lang siya nakatira mismo. Pagkatapos, heto nang tumatambak ang mga nyebe doon sa bundok. May kaunting nyebe na kasamang natatangay doon at may malamig na simoy na umiihip sa buong kabundukan. Mararamdaman nyo ng mumunting mga pato. Ngayon, hayan nga't wala siyang ibang dakong pinupuntahan maliban sa tubigan na yon. Wala pa nga siyang 1 taong gulang. Itataas niya ang ulo niya ng paganoon sa ere. Yung munting pato na yon na pinakamalakas ang ingay at tatakbo mismo sa gitna ng tubigan at mag-iingay, honk-honk. Bawat pato sa tubigan na yon ay lalapit sa kanya. Bawat pato roon ay alam nila na ang isang ito'y ipinanganak na maging leader. At yung munting pato na yon ay lilipad palayo ng tubigan na yon nang kahit wala siyang kompas o ano pa mang bagay at sadyang lilipad ng diretso sa Louisiana sa mga taniman ng palay doon sa abot ng makakaya niya. Mukhang ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon nitong isip ng isang pato kung tutuusin. Di po ba? Siya nga, tama. Aba, sasabihin nyo, kalikasan kasi yan. Hindi, sila nga'y tumatahak sa inilaang daan ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos ng isang daan, ng isang kalikasan para gabayan sila na makapunta sa dakong yon at sumasalig sila doon. Pero ang tao'y nilaanan na ng Diyos ng Espiritu Santo at haya't tinatanggihan niya ito. May sarili kasi siyang daan, pero ang Diyos ay may inilaan ng daan para sa atin. Hallelujah! Pakiramdam ko nga'y parang napupuspos na agad ako ngayon sa gabing ito, matapos nito at ng ilang mga gabi ng revival. Pansinin, ayun nga ito, siya nga po, yung munting pato na yon ay magtutungo roon. At may sasabihin pa ako sa inyo na isang bagay. Sabihin na lang natin na magpupunta kayo kunwari sa isang dako rito para kumuha ng dyaryo. Nakasaad doon, bukas ay maaliwalas ang panahon.
Tapos mangangaso kayo at makikita nyo yung mga kuneho na nagsisipanatili doon sa damuhan. Huwag nga kayong basta mawili na lang doon sa mga dyaryo. Subukan niyong pansinin yung isang matandang inahing baboy na agad lumilikas mula sa hilagang bahagi ng burol at dadalhin niya sila roon sa kabilang ibayo sa timog na bahagi ng burol at doon siya gumagawa ng mapupulgaran sa timog na bahagi ng burol. Mas maalam nga siya tungkol sa bagay na ito kumpara sa lahat ng mga komentarista ng dyaryo sa buong mundo. Siya nga, may kalikasan siya. Nagpupunta siya roon sa timog na bahagi para maiwasan yung simoy ng hanging hilaga na bumababa. Oh, grabe! Kung ang isang baboy ay may sapat na pag-iisip na umiwas mula sa malamig na hangin, papaano pa kayo na taglay-taglay mismo ang Espiritu Santo? Hallelujah! Yan ang kalikasan nyo. Siya nga po. At binigyan nga sila ng Diyos ng kalikasan. Yun ang laang daan ng Diyos para sa kanila. Nabubuhay sila sa inilaang daan ng Diyos. Ipagpahalimbawa nyo na lang ang isang bulaklak. Kapag siya'y mamamatay at mapaparoon sa lupa, hindi nga yun ang wakas niya. Nabubuhay siya muli. Ang Diyos ay gumawa ng inilaang daan para sa Kanya, at Kanya yung pinagsasaligan. Ang Diyos nga ay may inilalaang daan sa tuwina. Minsan, di yun tumutugay-gay sa magagandang mga bagay. Minsan, doon yun tumutugay-gay sa mga paghihirap. Pero yun ang inilaang daan ng Diyos. Diyos ang may gawa nun, ano't anuman. Nung isang beses, meron siyang inilagay na tao doon sa inilaang daan ng Diyos. Ang taong yun ay kailangang sumabak doon sa loob, pagdaanan yung yungib na yun ng riyon. Pero haya't yun mismo ang inilaang daan ng Diyos. Mangyaring ngang inilabas ng Diyos ang tao na yun mula roon. Hallelujah! Nakikinita ko nga ang ilang binatilyong Hebreo na naroon sa Babylonia isang umaga. Tumanggi silang yumuko sa isang Diyos-Diyosan. Siya nga, sabi nila, hindi namin ito gagawin. Sigit kalampagin nyo na ang lahat ng tugtog na gusto nyo at patunugin nyo man ang mga korneta nyo at mga trumpeta. Pero hindi kami yuyuko sa Diyos-Diyosan nyong ito. Hallelujah! Mapagkalooban pa nawa tayo ng mas maraming Sadrach, Mesach at Abednego. Siya nga po, na hindi yuyuko sa mga makasanlibutan nyong mga bagay. Di natin kailangang manikluhod dito. Pinalaya na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hallelujah! Siya nga po. Ngayon nakikinita ko nga ang eksenang yun isang umaga. Sikit ating ipaling ang mga kamera natin sa dakong yon pansumandali at antabayan na natin at tingnan. Nakikinita ko nga ang mga binatilyong yon sa dakong yon isang umaga. Sinasabi nila roon, ngayon tingnan nyo, sinabi ng hari na bawat isa na di yuyuko, itatapon namin sa nag-aapoy na hurno. At yung mga binatilyo'y humayo na sila't nanalangin ng nanalangin isang gabi. Nung sumunod na araw, nung tumunog na yung hudyat na dapat na silang yumuko sa Diyos-Diyosan, haya't tumalikod ang mga binatilyo. Kaya yung nangangasiway bumaling sabi, mga binata, tumalikod ba kayo? Oo, bueno, painitin namin ang nag-aapoy na hurno ng 7 beses na mas mainit pa kaysa sa kinagawian. Ngayon, hindi ba't kakatuwa yun? May tulay-tulay na bakal na nakaumang doon na dire-diretso sa entrada ng hurno. Ang buong himpapawid ng Babylonia ay pulang-pula ng umagang yun, nagngangalit ang apoy. Nakikinita ko si Haring Nabucodonosor bilang itong mga modernong kalalakihan sa panahon ngayon. Nakaupo siya roon at ang sabi, ngayon heto nga't tutupukin namin ng buong buo yung Espiritu Santong relihiyon na yan palabas sa mga binatilyong ito. Oh, siya nga, iniisip nyo ba na di kayo kayang tupukin ng Diablo? Magagawa nga niya, pero tandaan nyo, ang Espiritu Santo ay apoy mismo. Ngayon, gusto kong makita nyo ito. Yung daan ng Diyos ay tumutugay-gay mismo sa tulay-tulay na bakal. Nakikinita ko si Sadrach, Mesach, Abednego na tumutulay doon patungo sa kamatayan nila. Naulinigan ko nga si Sadrach na sinasabi, Abednego, nananalangin ka ba ng gusto? Oo, mabuti kung ganoon. Nakakasigurado ka ba na nasa daan ka ng Diyos? Oo, nakakasigurado. At sinabi ng Diyos sa kanyang salita na di dapat tayo yumuko sa mga Diyos-Diyosan at di natin yun gagawin kahit kailan. May kakayahan ng Diyos na iligtas tayo mula sa nag-aapoy na hurnong ito. Pero kung di man niya gawin, ano naman ngayon? Hindi pa rin tayo yuyuko. Tayo tatahak sa inilaang daan ng Diyos. Nauulinigan ko nga na may nagsasabi sa kanila roon, sigurado pa kayo na nasa inilaang daan niya kayo? Oo, hallelujah. May magsasabi, bueno, di nyo ba naisip na lahat sila ng mga tao doon ay posibleng sila ang tama sa halip na kayo? Hindi maaari. Ang Biblia na mismo ang nagsabi at kami nga'y mananatili rito. Doon nga sa tulay-tulay na bakal sila'y lumakad, halos yung init ay talaga namang, yung matinding init ay halos pinatay nga nun yung mga lalaki naghahatid sa kanila roon. Halos isang hakbang na lamang sila roon. Walang imik ang Diyos. Yung mga binatilyo ay lumalakad pa rin sa inilaang daan. Sila'y naroon na sa mismong entrada ng hurno. Nung mismong oras na handa na silang humakbang papasok sa loob ng nag-aapoy na hurno. Alam nyo,
Kaya't nakikinita ko ang isang kalunos-lunos at malagim na eksena rito sa harap ko ngayon lang. Mga binatilyong nagsisikap na mamuhay ng totoo sa Diyos, lumalakad sa inilaang daan ng Diyos, kaya't malapit na silang masunog. Grabing eksena. Pansinin, habang nangyayari ang lahat ng iyon sa ibaba, may bagay nga na nangyayari rito sa itaas, ng sabay. Sige, tumunghay tayo rito sa itaas pansumandali at tingnan natin kung ano yung nangyayari roon. Nakikinita ko ang Diyos na nakatayo sa may dako roon at ang kanyang malaprinsiping mga balabal ay nakadamit sa kanya. Hallelujah! Nakikinita ko na unang bagay na nanggaling doon sa kanan, isang dakila't malaking anghel na nagngangalang Miguel. Hayun nga ang isang yun doon sa kanila. Alam niyo po ba yon? Nauulinigan ko nga siya na nagmamadali sa kanyang gilid na sinasabi, Panginoon! Nakikinita ko siya na binubunot niya ang kanyang tabak mula doon sa kalasag niya ng pagganito at sinasabi, Ikaw po ba'y tumunghay na pababa sa Babylonia ngayong umaga? May mga kalalakihan doon na lumalakad sa inilaang daan ng Diyos. May mga kalalakihan na talagang handang patunayan ang kanilang patotoo sa umagang ito. Ang mga kapatid natin malapit ng matupok. Naulinigan ko siya na sinasabi, Hayaan mong bumaba ako roon. Iibahin ko ang eksena. Naniniwala ako na kaya nga niyang gawin yun. Naniniwala ako. Pero nauulinigan ko siya na sinasabi, Hindi, di ikaw ang pupunta doon. Gabriel, isa kang ang... O Miguel, isa kang ang napakainam na anghel. Sigit, ibalik mo na sa lalagyan ang iyong tabak. Tumayo ka lamang dyan sa gilid. Hetong paparating ang isa pang anghel. Ang pangalan niya'y Wormwood. Pinapaging mapait ang mga tubig. Heto nga siya na paparating, sabi, Panginoon, tumunghay ka po rito sa ibaba. May kakayahan nga akong kontrolin ang mga tubig. Iyong ngang inatas sa akin noon, nung pangmalawakang pagkagunaw ng mundo sa pamamagitan ng baha, at talagang pinabaha ko ang buong mundo hanggang sa mawasak ito. Lahat ay namatay maliban kay Noe at sa pamilya niya. Ngayon, sabi niya, iyo pong ipahintulot na bumaba ko roon at pababahayin ko ang Babylonia hanggang sa mawasak at mabura na sa mapa. Nauulinigan ko siya na sinasabi, Woodworm, kaya mong gawin yan? Siya nga, pero di kita papayagan na magpunta. Isa itong malaking tungkulin para sa pinakapinuno. Nakikinita ko nga siya na tumayo doon ng paganoon. Yung mga binatilyo'y pahakbang na sa huli nilang hakbang. Nakikinita ko nga siya na iniunat ang bisig sa dakuron at nagsabi, Halika rito! Tumuro doon sa napalaking ulap na itsurang nagbabadya ng kulog sa dakuron. Grabe! Siya nga'y sinunod nito. Nakikinita ko siya, naulinigan ko siya na nagsasabi, Hangin ng silangan, hilaga, kanluran at timog, halika kayo rito, at hilain niyo ang ulap na ito na nagbabadya ng kulog. Kayo patatakbuhin ko ng mabilis na parang mga kabayo. Upo ako rito sa ulap na ito na nagbabadya ng kulog sa umagang ito, na magmistulang parang karwahe. Pupunta ako mismo ng Babylonia. Ako mismo. Hallelujah. Nakikinita ko siya na umunat ng bisig at sinunggaba ng isang kidlat na hugis sigsag at pinalangit-ngit yon sa kalaparan ng himpapawid ng paganoon. Noong mga sandali ring yon na yung mga binatilyo'y hahakbang na ng pinakahuli nilang hakbang, lumalakad sa inilaang daan ng Diyos. At noong mga sandali na apak na sila roon, siya'y dumaan doon sa dagat ng buhay at pumitas ng palmera at tumayo siya sa dako na yon na ipinapaypay ang hangin na umihip sa kanila. Hallelujah! Siya nga'y naroon palagi sa tuwing ang tao ilalakad sa daan na inilaan ng Diyos. Siya nga po, may isang beses, may isang matandang pasmado ang isip na mga ngaral, isang matandang holiness na mga ngaral sa isang dako. Matagal ng panahon ang nagdaan na ang pangalan ay Noe. Sabi niya, alam nyo, uulan, may bagyo na parating. Naulinigan ko ang mga tao roon na nagkukumpulan sila at sinasabi, Naku, nabalitaan niyo na ba yung matandang holy roller na yon sa dako roon? Sabi niya, uulan. Aba, ni minsan ay di pa umuulan dito sa lupa. Tapos, uulan daw. Paano't, saan manggagaling ang tubig? Bueno, sigit sumangguni na lang tayo sa siyensya at tingnan natin kung may tubig nga roon sa itaas. Aba, wala. Walang tubig doon. Ano bang nangyayari? Yung matandang mga ngaral na yon ay wala na yata sa tama niyang pag-iisip. Pero, Diyos na mismo ang nagsabi. Sinabi ng Diyos, ika'y maghanda ng isang daong, Noe, para iligtas ang sambahayan mo, para iligtas ang mga tao. At si Noe nga'y may sapat na tamang pag-iisip para gawin yon. Ganun nga, siya'y humayo at inihanda ang daong na yon. Tapos isang araw, nauulinigan ko yung mga tao na sila'y nagkumpulan doon sa may kanto. Nag-uusap doon sa may kanto kung saan maraming nagnenegosyo. May ilan nga sa kanila na nagsasabi, Uy, nabalitan mo na ba yung kwento-kwento tungkol sa uulan daw? Sabi ng matandang mga ngaral na pasmadong utak nang sabi uulan daw, nabalitaan mo na ba yung bagay na yon? At inisip pa ng matandang ito na nasa inilang daan daw siya ng Diyos. Haya't siya naroon naman talaga. Amen. Haya't mamamalayan mo na lang, hayan na ang pagtulog at ang pagkidlat.
Nakikinita ko yung matatanda't malalaking matandang nanay na kamelya sa dako roon. Siya'y napatingala at ang sabi, Tatay Kamelyo, narinig mo ba yon? Di ba't kulog yon? Yun mismo ang sinabi ni Noe, halika na sa daong. Doon nga sa pagbagtas ng burol, sila'y humayo. At heto rin sinang tatay kabayo at nanay kabayo na parating. At ang iba pa sa kanila na pares-pares, patungo mismo sa daong. Isa-isa, isinara ng Diyos ang pinto, pinadala ang ulan. Si Noe nasa inilang daan ng Diyos. Yung iba'y nagsisampa sa mga troso, sabi, lulutang ako rito. Pero sinasabi ko nga sa inyo, nung rumagasa ang bagyo, ang daong nga'y lumutang sa ibabaw. Hallelujah! Bakit? Sila kasi nasa inilaang daan ng Diyos. Laging pagpapalain ng Diyos ang tao na lalakad sa daan na yon na kanyang inilaan. Kailanman ay di siya naglaan ng troso, di niya inilaan yung ganito. Daong ang inilaan niya. At sa panahon ngayon, mga kapatid na lalaki at kapatid na babae, may daang inilaan para sa mga lalaki at babae na ito'y sa pamamagitan ni Jesus Kristo na anak ng Diyos na namatay doon sa ibayo ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng dugo niya ay nagkamit tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at maaring tanggapin na ang bautismo ng Espiritu Santo bilang pagpapatibay ng Diyos na kanyang tinanggap na tayo tungo sa kanyang anak na si Kristo Jesus. May kasiguruhang ligtas na. Hallelujah! Kung tatawagin din naman niyo akong Holy Roller ano't anuman, ay simulan nyo na ngayon. Bueno, napakainam ng pakiramdam ko. Bueno, sinasampalatayanan nyo ba yan? Yan ang inilaang daan ng Diyos at ang nag-iisang tanging daan. Di nga ito daan ng Methodist, hindi daan ng Baptist, hindi daan ng Presbyterian, hindi daan ng Pentecostal. Ito'y daan ni Kristo. Si Kristo ang inilaang daan ng Diyos. Siya ang inilaang hain ng Diyos. Siya ang Jehovah Rapha. Siya ang Jehovah Jireh. Siya ang Jehovah Manasseh. Noong ihandog ni Abraham si Isaac, tinawag niya ang dako na iyon na Jehovah Jireh. Ang Panginoon ay maglalaan sa kanyang sarili ng isang hain. At heto na nga ito, ang anak ng Diyos. Amen. Laging naglalaan ng Diyos ng daan para makalpas. Siya nga po, may isang beses, may isang matandang mangangaral na nasa isang dakot nangangaral na nagngangalang Eliseo. Siya nga'y sumadya roon at pinagmasdan niya ang buong bansa. At ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ito nang pinakateribling bagay na nakita ko. Yung matandang hari doon ay nagpunta't pinakasalan ng isang muntit pinturadang Jezebel na gano'n na lamang kakapalang kolorete sa mukha na pwede na raong makagawa ng ang tanging babae sa Biblia na nagkolorete sa kanyang mukha. At alam niyo ba kung anong ginawa sa kanya ng Diyos? Pinakain siya ng Diyos sa mga aso. Siya lamang ang alam ko na ganoon. Kung makakita kayo ng isang babae na punong-puno ng koloreta sa mukha niya, alam niyo ba kung anong pwedeng itawag niyo sa kanya? Masasabi niyo, kumusta, binibining pagkain ng aso? Yan nga siya, mistulang pagkain ng aso. Oh, grabe! Pakinggan niyo mga kapatid, kagagaling ko lang ng Afrika. Yung bagay na yun ay galing sa bahid ng pagkapagano. Yung mga pagano ay pinipinturahan nila ang mga sarili nila. Oh, kapatid, kapag ang isang lalaki o babae ay nagpatuwid na sa Diyos, di mo na yun kailangang isabihin pa sa kanila. Sila mismo ay mahihiya sa sarili nila. Hallelujah! Ganoon nga. Grabe, kahit nalaman nyo na lang bigla na kanyang naimpluwensyahan na ang mga Israelita na gawin din yung ganon. Napasabi na lang si Elias, Panginoon, iyo pong ipinid ang mga langit, ikaw nga po'y gumawa tungkol dito. Nagsalita ang Diyos at ang sabi, ngayon Elias, sasabihin ko sa iyo kung anong gagawin mo. Magpunta ka't mangusap kay Ahab. At heto na ang matandang mangangaral naglalakad dun, na ang suot-suot ay malaking piraso lang ng balahibo ng tupa na nakasaplot sa kanya ng paganoon. Yung mukha'y sadyang ang pinagaspang maigi ng mga bigot at balbas na parang matatabang uod. Lumapit patungo doon sa hari at nagsabi, hamog man ay di babansag o babagsak hanggang sa akin itong sabihin. Hallelujah! Si nga'y nasa daan na inilaan ng Diyos. Siya nga po, lumayas ka sa lugar na ito, ikaw na panatiko, kaya't alam namin ang ginagawa namin. Si matandang Elias ang sabi niya, Panginoon, ano bang dapat kong gawin? Ikaw po ang siyang maglaan ng nalalabi pa sa daan. Akin na pong nagawa ang isang ito. Sabi, umakyat ka sa ibayo sa tabi ng batis ng Cherit at doon ka maglumagi. Sige po, isang di kaaya-ayang lugar, pero ako'y aakyat doon at maglulumagi doon. Ikaw ang nagsabi, umakyat doon. Kung ang iyong daan ay tumutugay-gay doon, ako nga'y tatahak sa dakong yun. Kaya't tumahak na siya't naglumagi roon. Sabi, ngayon Panginoon, ano pong gagawin ko sa dakong ito? Maupo ka lang, maglumagi ka lang dyan, at malalaman nyo na lang, siya'y nagsimulang magutom. Sabi niya, Panginoon, para pong medyo nagugutom na ako, at heto ngang may uwak na paparating. May iba sa kanila nang sabi, tingnan niyo yung matandang holy roller na mga ngaral na yon na nakaupo doon sa ibabaw ng burol. Aba,
Kung di ba namat nababaliw na siya? Bueno, yung lalaki na yan na nakaupo ron sa arawan, siya'y mamamatay. Aba, isa siyang panatiko. At nalaman nyo na lang, lahat ng mga tubig ay natuyuan. Walang tubig para mainom, doon sa ibaba sa buong lupain. Pero sa anumang sandali na gustong uminom ni Elias, yuyuko lang siya sa may batis ng cherry at iinom. Tapos kapag siya'y nakakaramdam ng gutom, hetong paparating ang uwak na may daladalang tinapay na magkataklob sa kanyang tuka na sabi, "Heto na, Elias." Sasabihin nyo, saan nakukuha ng uwak yung? Ibig mo bang sabihin na niniwala ka roon, kapatid na Branham? Oo naman, oo naman. Ibig mo bang sabihin, yung uwak na yun ay nagdala kay Elias ng makakain sa loob ng 3 taon at 6 na buwan? Pinaniniwalaan ko nga yan. Sasabihin, saan naman niya nakuha yun? Di ko po alam. Ang tanging bagay na alam ko, nakuha yun ng uwak kung saan, tapos dinadala niya kay Elias. Kakainin ni Elias at buhay na si Elias doon ng 3 taon at 6 na buwan. Siya nga, naniniwala ko roon. Katulad yan ng sasabihin nyo, ano bang nakakapagpagalak sa'yo? Ano bang nakakapagpakampay ng bisig mo? Di ko alam. Ang tanging bagay na nalalaman ko, sa Kalbaryo'y binayaran na ito. Ito ang itinuturo ng Biblia, daladala ito ng Espiritu Santo. Natanggap ko ito. Hallelujah! Di ko malaman kung saan ba ito nanggaling, pero natanggap ko ito. Hallelujah! Ganoon nga. Di ko masabi sa inyo kung saan ba ito nanggagaling, pero heto nga ito rito. Oh, grabe. Binubunsod nito na yung Amerikano ninyo'y magkasya sa inyo ng lapat na lapat. Ganun nga. Hallelujah. Huwag niyo pong ikabigla yan. Ibig sabihin lang niyan ay purihin ng Diyos. Amen. Ang ibig sabihin na may siya nawa. Oh, grabe. Siya nga't ito talaga. Di ko alam. At sinasabi nila na siya nababaliw sa pagkakaupo niya roon. Naku, pagsapit ng oras na kakain na, eto nga ang maitim na tagahatid ng pagkain sasabihin, eto na Elias, eto na ang agahan mo. Abay, mas mainam nga ang buhay niya roon kaysa sa kalahati ng mga tao rito sa gabing ito ngayon. Iniisip ko nga na wala nga halos sa inyo rito ngayong gabi na may itim na mga tagapagsilbi kayo. Pero siya nga'y may ilang may itim na tagapagsilbi. May mga uwak siya na nagdadala sa kanya ng makakain kada oras na ng pagkain. Hallelujah! Luwalhati, ang Diyos ay may silit kainan sa kung saan siyang naghahanda nun, nagluluto nun, ipinapadala sa kanya. Hallelujah! Ang siya ring Diyos na iyon ay nabubuhay at naghahari ngayon. Nanatili siya sa inilaang daan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, umakyat ka roon at maglumagi. Kaya yun ang ginawa niya. Yun lang ang alam niya na nararapat niyang gawin. Ano pong naiisip niyo tungkol doon? Sinasampalatayanan niyo bang totoo yun? Totoo yun. Amen. Siya nga po. May munting dalagitang naglalakad sa kalsada isang araw at ang sabi niya, kaya't bigla na lang nagsabi siya, "Oh, hallelujah, hallelujah." Yung dalagitang ay nakamit niya ang Espiritu Santo. Mangyari ring may matandang di naniniwala sa Diyos na naroon sa may kanto ang sabi, "Ano't sobrang tuwang-tuwa ka, dalagita?" Sabi, "Oh, niligtas ako ni Jesus at pinuspos ako ng Espiritu Santo." Sabi, "Talagang masayang-masaya ako." Sabi, "Sige, ano ba yung dala mo na yan sa kamay mo?" Sabi, "Ang Biblia ko po." Sabi, "Naniniwala ka ba riyan?" "Opo naman." Sabi, "Naniniwala ka ba sa buong kabuuan yan?" "Buong buo po nito." Sabi, "Naniniwala ka dun sa kwento tungkol kay Jonas?" "Opo." Sabi, "Ang ibig mo bang sabihin, naniniwala ka na aktwal na nilunok ng balyena ang lalaking yon?" "Opo naman, naniniwala ako." Sabi, "Paano mo mapapatunayan yan sa iba pang paraan maliban sa pananampalataya?" Sabi ng dalagita, "Bueno, pagpunta ko sa langit, haya't tatanungin ko po si kapatid na Jonas." Sabi nung di naniniwala sa Diyos na yon sa dalagita, sabi, "Paano kung wala si kapatid na Jonas sa langit?" Sabi, "Kung ganoon, ay kayo po ang magtanong sa kanya." Hallelujah! Haya't ang natitirang lugar na lang para sa kanya ay yung impyerno nga. Kung tatanggihan mo ang daan ng Diyos, pupunta at pupunta ka ng impyerno. Narapat lang, yun lang ang tanging iba pang daan. Kaya narito ka sa isang daan na ito o nandun ka sa kabila. Amen. Ganun po yun. Nakikita ko siya roon. Nakaupo roon at yung mga uwak ay nagdadala sa kanya ng makakain. Lumakad siya roon, bumaba siya ng burol isang araw at sabi ng Diyos, "Ngayon, tuyo na ang batis. Nais kong magpunta ka roon sa bahay ng isang balo. Grabing lugar yon na ang isang mga ngaral ay pupunta." Sinabi sa kanya ng Diyos na magpunta. Yun ang inilaang daan. Humayo siya roon. At yung balo pa nga'y di siya isang Israelita kung tutuusin. Hindi, siya nga'y hindi. At yung balo ay naglalakad-lakad doon. At hetong lalaki na bumababa ng burol. At nung makababa na siya ng burol, nakatagpo niya yung matandang balo na nakatayo sa isang bakuran. May pinuputol na patpat na hawak-hawak niya. Sabi, "Pumasok ka ng bahay at bigyan mo ako ng makakain."
at dalhan mo na rin ako ng tubig. Sabi nung balo, hanggat buhay ang Panginoon at ang kaluluwa mo ay di pa yumayao, ako po'y may sapat lamang na harina sa bahay para gumawa ng isang maliit na tinapay para sa aking anak na lalaki. Heto po't pumupulot ako ng 2 patpat nang sa gayon maluto ko ang tinapay nito at ang anak ko't ako'y kakainin ito at mamamatay na pagkatapos. Sabi, dalhan mo ako ng kaunting tubig muna at iluto mo ang tinapay na yan at dalhin mo yan sa akin. Hallelujah! Anong gagawin ng babaeng balo? Ayan nga ang inilang daan ng Diyos. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang buo niyang katwiran. Sasabihin nyo, kapatid na Bill, ang nanay ko'y naglas ng bahay. Ang asawa ko namang lalaki ayaw na sa aking makisama. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Hallelujah! At lahat ng mga iba pang bagay na ito'y idadagdag. Tama. Papaano ko ito maalpasan, kapatid na Bill? Umusat ka lang at gawin mo yon. Sinabi ni Jesus, sundan ninyo ako. Tama. Ituon mo lang ang iyong mata sa wala ng iba pa. Siget ganun nga. At nalaman nyo nga, pumasok na ang babaeng balo. Dinala niya itong 2 patpat at pinutol ang mga ito. Alam niyo ba yung makalumang pamamaraan ng mga Indian kung paano sila nagpuputol ng patpat? Pakrus po. Ganun nga. At sa krus na yon, magsisigas sila ng apoy sa mismong gitna nun. Doon nga pasisilabin yung apoy sa hurnuan na yon para sa tinapay na lapad. Dinala yung lapad na tinapay na yon at ibinigay yon sa mga ngaral. At ang mga ngaral ay humimpil doon at kumain. Sabi, ngayon bumalik at gawan mo rin ang sarili mo at ang anak mong lalaki. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang gusi ay di makukulangan, niyang bangaman ng langis ay matutuyo, hanggang sa araw ng Diyos ay magpadala ng ulan sa lupa. Hallelujah! Ano yun? Dahil inunan niya muna ang kaharian ng Diyos, dahil siya'y lumakad sa daang inilaan ng Diyos, binigyang pala siya ng Diyos. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Siya nga po. May isa pong babae, isang beses na nawalan ng kapatid na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Lazaro. O, isa nga siyang mainam na lalaki. Ayaw sana nung kapatid niyang babae na sukuan siya at namatay naman siya. Kaya ang ginawa nung kapatid na babae, nagpasugo siya para sa kanyang pastor o sa ebanghelista na si Jesus. Siya nga'y lumabas ng iglesia at isinuko niya ang lahat ng meron sila at nagsugo siya kay Jesus para magpunta roon, manalangin. At ang ginawa naman ni Jesus ay nagpatuloy lang. Nagsugo siya uli at nagpatuloy lang si Jesus. Sabi ni Jesus, wala akong gagawin na anumang bagay, liban na ipakita mo na sa akin ng Ama. Ipinakita na ng Ama sa kanya na si Lazaro ay mamamatay. Si Jesus ay dumating din naman ng medyo atrasado na mga 3 o 4 na araw na ang lumipas. Sabi niya, si Lazaro ay patay na, at ikinagagalak ko na dahil sa inyo rin na ako'y wala roon, pero ako'y magpupunta para gisingin siya. Kaya nung malaman ng babae na paparating si Jesus, siya nga'y sumalubong para katagpuin siya. Yun nga ang inilaang daan ng Diyos, katagpuin si Jesus. Ganoon nga yon sa tuwina. Sa tuwing may kalungkutan ka sa iyong tahanan, katagpuin niyo si Jesus. May karamdaman sa inyong tahanan, katagpuin si Jesus. May kabagbagan ng puso sa inyong tahanan, katagpuin si Jesus. Hallelujah! Kung may bagay nga kayo na pangangailangan, katagpuin si Jesus. Inyo ngang katagpuin si Jesus. Nasa kanyang lahat ng remedyo. Lahat ay naroon. Di lang basta remedyo ang dala niya. Ang dala niya ay lunas mismo. Amen. Pagkatapos sinalubong na niya siya at siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan. At may nabasa siyang kwento noon isang beses kung saan may isang babae ng matagal ng panahon sa Biblia at isa itong Sunamita. Ganun na lamang ang pag-asikaso ng babaeng ito sa isang mga ngaral na yon na ang pangalan ay Eliseo. Nangyaring naghanda pa siya ng maliit na kwarto sa gilid ng kanyang bahay roon, naglagay doon ng maihigaan at isang kandila at maupuan at iba pa. At nung makapunta na roon si Eliseo at nakita ang lahat ng kabutihan na inihanda ng babae para sa mga ngaral na nagkaloob ng ikaput lahat na, alam nyo, kaya ang sabi ng mga ngaral, humayo ka lang at humingi. Titingnan namin kung anong magagawa namin, kung kailangan makipag-usap sa hari o sa punong kapitan man. Sabi ng babae, mananatili ako rito sa mga kababayan ko't lahat ay magiging maayos naman. Sabi, sige, puntahan mo ang babae at tanungin mo siya kung anong magagawa ko. Sabi ni Gehazi, siya'y baog, wala siyang anak. Sabi, puntahan mo siya at sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon. Sa ganitong panahon din ng taon, ayon sa panahon ng buhay, haya't siya'y pagkakalooban ng anak na lalaki. At ang babae nga'y nagkaroon ng anak na lalaki. At yung bata'y sumapit ng 11 o 12 taong gulang. Isang araw, nung magtatanghali na noon, siya nga'y nasa bukid kasama ang kanyang tatay. Sa tingin ko'y ang bata'y nabilad ng husto sa araw. Nagsisigaw siya, ang ulo ko, ang ulo ko! Yung tatay ay nagsugo ng mga katulong para dalhin ang batang yon. Ang binatilyong yon, ibinaba siya at kinalong ng kanyang nanay. Nung tanghali na'y namatay ang bata.
Heto't isang ngang naangkop na lugar. Inihiga siya ng nanay niya sa higaan ng mga ngaral, kung saan nahiga noon ng propeta. Isa nga yung mainam na lugar para puntahan. Doon mismo inihiga sa higaan ng mga ngaral. Sabi ng babae, siyahan mo ako ng mola ngayon din at umusad ka, at huwag kang titigil sa pangangabayo hanggat sabihin ko. Gustong gusto ko ngayon, umusad lamang at huwag na huwag hihinto. Magpatuloy lamang. Siya nga, ang problema nga ay humihinto tayo at kung sino-sino ang kinakausap, malimit tayong huminto para sa napakaraming kung ano-anong kasiyahan ng pakikisalamuha. Malimit tayo sa patahi-tahi na yan at ang mag-organisa ng grupo ng patahi-tahi, alam nyo, tahi rito, tahi roon, at pag-uusapan lang naman pala si binibining ganito at ganon. Si ganito'y alam nyo naman sigurong nangyayari. Lahat nga nitong kung ano-anong iba't ibang bagay na pumapasok sa iglesia, lang dapat sana'y iwaksin nyo palabas ang lahat ng mga kung ano-anong nagpapalubog sa iglesia at magkaroon dapat ng makalumang revival na Diyos mismo ang nagpadala. Puspusang manalangin ng manalangin hanggang sa makapanumbalik kayo na bababa ang langit at ang Espiritu Santo'y darating na parang malakas na umahagibis na hangin at pupunuin ang buong dako at ang mga tao. Amen! Yan na yan ang kailangan natin. Sabi ng babae, huwag na huwag kang ihinto. At sabi ng asawa niya, ang Ginoo'y wala roon sa Carmel. Sabi, tapos hindi pa bagong buwan o Sabat. Sabi niya, ayos lang ang lahat. Ganoon na lamang ang pagnanais niya na makadako sa propeta. Kaya nagpatuloy siya. Tumanaw si Eliseo at ang sabi, hetong paparating ang Sunamita. May suliranin yata siya. Di ko alam kung ano ito. Dagling dumulog ang babae. At ang sabi ng propeta, ayos lang ba ang lahat sa iyo at sa asawa mo sa anak ninyo? Sabi niya, ayos lang po ang lahat. Gustong gusto ko yan. Tumahak siya sa inilaang daan ng Diyos. Sabi, ayos lang po ang lahat ngayon. At pagkatapos, inilahad niya yon. Sinabi ng alagad kay Elias, sabi, humayok at kunin mo ang aking tungkod at ilapat sa, o sinabi pala kay Gehazi, humayok at kunin mo ang tungkod ko at ilapat sa bata. Pero sabi ng balo, di po kita iiwan. Kaya ang propeta na mismo ang humayo, nanalangin, nagpalakad-lakad ng parot-parito sa silid, inilapat ang kanyang katawan sa ibabaw ng patay na bata at nabuhay ang bata. Yung babae, si Marta, batid nga niya na napagkilala ng Sunamita ng Diyos ay nasa kanyang propeta. At kung ang Diyos ay nasa kanyang propeta, siguradong sigurado na ang Diyos ay nasa kanyang anak. Kaya kung makadudulog lang si Marta kay Jesus, matatanggap niya ang lunas. Kaya nagmadali siya ro't nagpatira pa sa harapan niya. Sabi niya, Panginoon, kung siya nga'y Panginoon, Panginoon, kung ikaw po'y narito sana noon, ang kapatid ko pong lalaki disensana siya namatay. Pero gayon pa man, ano man ang iyo pong hingin sa Diyos, gagawin niyo ng Diyos. Oh, gustong gusto ko yun. Gayon man, ano man ang iyong hingin sa Diyos, gagawin niyo ng Diyos. Hanggang sa gabing ito'y may talab pa rin ito. Sasabihin niyo, isa naman akong makasalanan, kapatid na Branham. Gayon man, ano man ang hingin niyo sa Diyos, gagawin ito ng Diyos. Ikaw po'y mahabag sa akin, isa akong makasalanan, at gagawin niya yon. Kung may sakit ka, mahabag ka po sa akin, Panginoon, at gagawin niya yon. Ano't ano man. Sabihin niyo man, sinukuhan na mismo ako ng doktor, pero gayon man, Panginoon. 5 taon na akong di nakakalakad, pero gayon man, Panginoon. Matagal na akong di nakakarinig, nang di ko na alam kung kailan pa. Gayon man, Panginoon. Matagal na akong di nakakapagsalita nang di ko na alam kung kailan pa. Pero gayon man, Panginoon. Ano man ang hilingin niyo sa Diyos, at siya'y nakaupo sa kanan ng Ama, namamagitan sa batayan ng inyong pagtatapat. Hallelujah! Sabi, gayon man, ano man ang iyong hingin sa Diyos, gagawin niyo ng Diyos. Itinuwid niya ng tayo ang kanyang munting sarili, sabi, ang kapatid mo'y magbabangon muli. Sabi, o tama po, Panginoon, sa pangkalahatan pong pagkabuhay na maguli, sa huling araw, siya'y babangon muli. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Oh, grabe. Sabi ng Biblia, walang anyo ng kagandahan na sa kanya nga'y masusumpungan. Isa lamang munting tao na mahina ang itsura, pero nagwika siya, noong ituwid niya ng tayo ang kanyang sarili, hayon nga roon ng Diyos. Sabi niya, ngayon magbabangon muli ang iyong kapatid na lalaki. Sabi, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Sabi ng Diyos, ang sumasampalataya sa akin, gayong siya may patay, ay ano pat mabubuhay siya. Sino mang nabubuhay at nananampalataya sa akin, ay di na kailan pa mamamatay. Sinasampalatayanan mo ba ito? Sabi niya, opo, Panginoon, sinasampalatayanan ko na ikaw ang anak ng Diyos na paparito sa mundo. Sabi, saan niyo siya inilagak? Dito nga'y unti-unti siyang nagpunta sa libingan. Tumangis si Jesus. May babae na nagsabi sa akin di pa katagalan. Isa pong mainam na babae. Isang Christian Science na di naniniwala na si Jesus ay naroon ang pagka-Diyos.
Naniniwala ang babae na siya'y propeta. Naniniwala ang babae na si Jesus ay isang mabuting tao. Pero di raw siya ipinanganak ng isang birhen. Di nila tinatanggap ang birheng kapanganakan. At di lang yan, haya't may pagsisiyasat na nagpapakita na 85% ng mga protestanteng mga ngaral ng Estados Unidos ang nagsasabing ang birheng kapanganakan ay peke. Ganon daw. Madali namang masabi ko na yan ang paniniwala nyo. Madali kong sabihin yan, base na rin sa buhay na ipinamumuhay nyo. Haya't yun mismo ang katotohanan. Tapos ang paniwala nila'y peke ito. At mas malaki pa roon ang porsyento ng di naniniwala na si Jesus ay babalik muli ng may pagpapakita. Di na nga nakapagtatakang kailangan natin ng isang revival. Kapatid, pakinggan nyo ito. Napakarami nyong naririnig patungkol sa revival sa panahon ngayon. Pero wala na talaga tayong revival. May sinundan akong isang lalaki dito di pa katagalan na malimit nilang pag-usapan ng bagay na ito. Sabi, nagpunta siya sa isang syudad at nakakairaw siya roon ng 5,000. Kami nga'y sumunod pagkatapos nun. Di po ako. May isang grupo po roon ng mga ministro at nagdala ng mga card at binisita uli yung mga tao. At sa loob ng 30 araw ay wala silang masumpungan doon na mga 30 man lang na nagsasabing ligtas sila. Alam niyo po ba ang naiisip ko sa ganito? Sa tingin ko'y tinamaan naman ang kanilang budhi na sila'y makasalanan. Pero di talaga yun pagbabago, nanupat ang isang tao'y na ipanganak ng muli sa Espiritu ng Diyos. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay di pahabaan ng pagtitipon, bagkus isang makalumat Diyos ang nagsugo na Espiritu Santong Revival. Isang makalumang nakasilong sa asul na langit na pumupuksa ng kasalanan na hinugasan ng dugo na relihiyon. Amen. E binibunsod ka na isauli mo ang mga kinuha mong gamit sa pagkukumpuni ng gulong at ikay magsisi. Ganon nga. Sabi ng babae, hayatang sabi niya, bueno, tingnan mo rito kapatid na Branham. Papapatunayan ko mismo sa iyo na siya'y wala ng iba't tao lamang. Sabi ko, sige po, kung mapapatunayan mo sa akin na siya'y di Diyos, tatanggapin ko kung ganon. Sabi niya, hindi nga, di talaga siya Diyos. Talagang isang tao lang siya. At mapapatunayan ko yan mismo sa Biblia na siya'y isang tao lang. Sabi ko, sige po, kung mapatunayan niyo sa Biblia, sige tatanggapin ko po. Sabi niya, sige handa ka na ba? Sabi ko, handa na ako. Sabi niya, noong panahon na nagpunta siya roon sa San Juan 11, nung pumunta siya noon sa libingan ni Lazaro, siya nga'y tumangis. Sabi ko, ano pong kinalaman nun doon? Sabi, abay pinatutunayan niyan mismo na siya'y wala ng iba tao lamang. Siya kasi tumangis. Sabi ko, tingnan niyo po rito, Ginang. Oot, isa siyang tao, totoo yan. Pero siya'y higit sa isang tao. Isa siyang taong Diyos. Ang Diyos ay naroon kay Kristo. Ipinapakipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili. Siya nga po, siya'y dumating para gawin ang kalooban ng Ama. Lumakad siya sa daan na inilaan ng Diyos. Di siya bumaling sa kanan o kaliwa man. Ginawa niya ang sinabi ng Diyos na gawin. Siya ang daan na inilaan ng Diyos. At doon sa daan patungo kay Lazaro, tumangis siya. Isa nga siyang tao sa kanyang pagtangis. Pero nung tumayo na siya roon sa tabi ng libingan, kung saan nakalagak ang isang lalaking patay na ng 4 na araw, at yung mga gumagapang na mga uod ay nagsisipasukan at nagsisilabasan sa kanyang katawan at umalingasaw na ang mabahong amoy. Nung sabihin nga niya, Lazaro, lumabas ka! Hayat ang isang lalaki na patay na ng 4 na araw, pat siya'y tumayo sa kanyang paa at buhay na muli. Higit nga yan sa isang tao. Hallelujah! Siya nga po, isa siyang tao sa pagtangis, pero si Diyos sa pagbubuhay na maguli. Isa siyang tao nung bumaba siya ng bundok nung gabi na yon na gutom, naghahanap sa paligid sa mga puno-puno ng makakain. Isa siyang tao nung siya'y nagugutom. Pero nung kunin na niya ang 5 tinapay at 2 maliliit na piraso ng isda at nagpakain ng 5,000 tao, higit ngayon sa pagiging basta tao lang, Diyos mismo yun na nasa laman. Hallelujah! Isa siyang tao nung mahiga siya doon sa bangka isang gabi, nung lumabas ang bisa mula sa kanyang damit, nanupat siya'y nanghina talaga na kahit yung pagdagundong na nung nagangarit na dagat, nanupat 10,000 mga diablong nagpanata na kanilang lulunurin siya nung gabi ring yun, hayim nga roon ng munting lumang bangka, paalog-alog sa dakong yun, na parang takip ng bote sa ibabaw ng nagangalit na dagat. Batid ko na isa siyang tao sa kanyang pagkakahiga roon, natutulog, pero nung sabihin nila, wala bagang anuman sa iyo kung mapahamak tayo? Isinampa niya ang kanyang isang paa sa may gilid ng bangka, sabi, pumayapa, tumahimik ka, at pumayapa. Higit ngayon sa pagiging tao, hallelujah, yun nga mismo ang aking Diyos, hallelujah. Tama, ganoon nga siya. Oo, tama, siya nga. Isa siyang tao sa kanyang pagkakabayubay sa Kalbaryo, nung maigawad nila sa kanyang pinakamalaking parangal na maibibigay nila. Nung sabihin nila, iniligtas niya ang iba, kanyang sarili di naman niya mailigtas. Isang kahanga-hangang pagpaparangal nga o pagpupuri na iginawad nila sa kanya.
Kung iniligtas niya yung iba't ang kanyang sarili, di niya maililigtas ang iba. Kaya kinailangan niyang ibigay ang kanyang sarili nang sa gayon mailigtas ang iba. Isa siyang tao nang sumigaw siya para sa habag nung sabihin niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Siya'y namatay na parang isang tao. Totoo naman yun. Pero nung bumangon na siya noong umaga na yun ng pagkabuhay, pinatunayan niya na siya Diyos. Di na nga nakapagtatakang sinabi ng propeta, sa pagkabuhay, ako'y inibig niya. Sa pagkamatay, ako'y iniligtas niya. Sa pagkalibing, kanyang dinala sa malayong dako yaring pagkakasala. Sa pagbangon, nagawa nga niyang ako'y aring ganap ng walang bayad kailanman. Balang araw siya nga ay darating, o araw na walang kasing ningning. Hallelujah! Ganun na lamang na iniibig ko siya. Kayo rin po ba? Lumakad kayo sa daan na inilaan ng Diyos. Nakikinita ko nga ang ilang lalaking pantas isang beses na haya't sila'y naglalakbay patungo sa kapanganakan niya para sambahin siya. Nakikinita ko sila na nagsisipaghanda na, kinakargahan na nila ng bitbitin ng kanilang mga kamelyo. Nakikinita ko si Jim Jones at lahat sila roon at si John Doe na nakakarga na. Nakikinita ko sila na inilalagay na nila itong mga mesa ng pagbabaraha, isasabit sa gilid na ito ng paganon, at inilagay na nila roon ang lahat na ng iba pa, at sila'y pabiyahin na para sambahin si Jesus. Natuklasan nila, sa kanilang pagpunta na roon, sa loob-loob nila'y di kaya ng mga matatandang kamelyo na lumakad. Yan nga ang problema sa kaiglesiyahan sa panahon ngayon. Kung ano-anong makasanlibutan ang ikinakarga nyo, kaya naman inihila kayo pabalik. Siya nga, nakikinita ko siya na pasulong na doon, at lahat sila'y sumapit na doon sa gilid ng bundok sa ibayo. Di nga nila kayang makaalpas doon, dahil makipot ang pintuan at makitid ang daan, nanupat kakaunti lamang ang makasusumpong noon. Siya nga po, nakikinita ko ang isang matandang lalaki na nagkakarga. Magaan lamang po ang kinakarga niya dahil ako'y nagkakarga patungong langit. Kapatid, di nga ako nagkakarga patungong langit. Ang ginagawa ko'y nag-aalis ng karga sa pagtungo ko sa langit. Hallelujah! Pagkatapos sa pag-agaw, iwan ang lahat ng anupamang ibang bagay. Sinabi ng Biblia, itabi natin ng walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin na ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhin na ito. Nakikinita ko ang matandang lalaki na yon na palakbay na siya, kita nyo? Nakikinita ko ang asawa niya na sinasabi, Jan, anong meron, mahal? Saan ka pupunta? Sabi, sasamba ako sa Panginoon. Paano mo malalaman kung saan ka papunta? Basta ako'y magpupunta. Bueno, wala kang ang dalang kompas. Hindi mo nga dala yung lisensya ng pagkaministro mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Tatanggapin ka kaya nila roon? Di ba't sasamba ka kamo sa Panginoon? Oo, dalhin mo itong kompas mo. Hindi na, di ko na yan kailangan. Di mo na kamo kailangan, paano ka makakarating doon? Nakikinita ko siya na tumuturo doon sa tala sa umaga. Sabi, tatahak ako sa daan na inilaan ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay may inilaan na tala para pangunahan ng mga lalaking pantas. Di nila kailangan ng kompas. Ang kailangan nila ay ang inilang daan ng Diyos, yung tala, paluwalhati. At yung siya ring Diyos na nanguna noon sa mga lalaking pantas patungo kay Kristo sa pamamagitan ng tala ay narito ngayong gabi sa inyo ng Espiritu Santo para pangunahan kayo tungo kay Kristo sa bagong kapanganakan sa bautismo ng Espiritu Santo na siyang inilang daan ng Diyos. Maliban ang isang tao'y may panganak sa tubig at Espiritu, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Mga lalaki at babae, inyo na bang natanggap ito? Ubos na po ang oras ko. Oh, grabe. Pakiramdam ko nga'y parang gusto ko pang magpakalalim pa rito. Ibulsa ko lang dito sa pantalon ko itong kamay ko po. At talagang mangaral ng mangaral na parang isang matandang mangangaral na sadya namang ganadong-ganado. Bakit? Gustong-gusto ko po talaga. Naku, gusto kong tumikim ng sorbetes. Pero kinakailangan nyo rin namang may tusin at bitsuelas kayo sa gilid ng plato nyo. Yun bang makakapagpabusog sa inyo? Yung magbibigay talaga sa inyo ng sigla. Yun kasi ang kailangan natin. Di po ba't sinasampalatayanan nyo yan? Totoo, ang Diyos ay may inilaan ng daan. Kayo po ba'y naroon na mismo ngayong gabi? Natanggap nyo na ba ang Espiritu Santo mula nang sumampalataya kayo? Ngayon sa inyo po ng mga mabubuti kong kaibigan na Baptist. At alam nyo naman na ako'y kabilang, isa po akong Baptist dati. At ang pastor ko po rito ay isang Baptist. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo ang isang bagay. Sinasabi ng mga gawa 19, natanggap nyo na ba ang Espiritu Santo simula nang manampalataya kayo? Di sinabi ritong nung manampalataya kayo, kundi ang sabi, simula nang manampalataya kayo. Siya nga po, kung kayo'y hindi pa, ito'y para sa inyo sa gabi pong ito. Ang Diyos ay may inilaan mismong daan. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, huwag niyo pong susubukan na tumahak sa sarili niyong daan. Huwag niyo pong idaan sa dahon-dahon lang ng igos. Huwag niyong asamin na magpapalutang-lutang kayo sa troso.
gaya nung ginawa nila noon sa pangmalawakang pagkawasak sa baha. Huwag niyong dabitan ang sarili ng mga dahon ng igos, gaya ng ginawa noon ni Adan. Huwag na huwag kayong tatahak sa daan na tinahak ni Haring Nabucodonosor na inusig niya ang iglesia ng Diyos. Huwag na huwag kayong mapapadpad sa lahat nitong iba pang mga daan na mga iba't ibang anyo at pamamaraan na kung maari, marami tayong mababanggit. Huwag kayong tumahak na parang ginawa ng mga pariseo na mga relihiyosong mga tao pamandin na ang sabi, ngayon tumingin kayo rito, kami nasa nakakataas na posisyon at kung may bagay nga na nangyayari, malalaman at malalaman namin ito. At pumasok doon ang Diyos ng palihim at isang sanggol ang ipinanganak sa Bethlehem sa isang sabsaban na sa ganon siya dinala papasok ng mundong ito at paalis ng mundong ito sa pamamagitan naman ng hatol na kamatayan at wala nga silang kamalay-malay sa bagay na yon. Siya nga, ang inilaang daan ng Diyos. O isang beses may isang babae, naubos na niya ang lahat ng pera niya. Hallelujah! Wala na noong magawang remedyo sa kanya ang mga doktor. At isang araw para bang hihimatayin na lang siya. Siya ay may pag-aagas ng dugo ng maraming taon. At isang araw, narinig niya ang pagkakaingay sa isang bangka. Tumanaw siya at hayong parating ang daan na inilaan ng Diyos. Yun nga'y, oh, grabe! Nakikinita ko ang babaeng yon na sumingit-singit siya doon sa umpukan ng mga nagtataasan na mga primera klaseng mga Baptist. Ang araw ng mga himalay lumipas na. Siya nga'y sigit gumapang sa mismong mga pagitan ng binti nila. Sila'y nagsisiusog tuloy. Nakikinita ko nga siya na padana siya doon kay Brigham Young at sa lahat ng mga asawa niya. Ang babae nga'y sige lang sa paggapang doon. Anong sinabi ng babae? Nauulinigan ko sila na sinasabi, huminto ka riyan. Saan ka pupunta? Samantalang wala nang ano pa mang remedyo pa ang pwedeng magawa sa iyo ng magagamot. Saan ka ngayon pupunta kung ganoon? Pansin nga kita riyan na may pag-aagas ka ng dugo. Sabi niya, pupunta ako sa daang inilaan ng Diyos. Saan naman yon? Huwag mong sabihin na yang ipokrito na yan ang tinutukoy mo. Mangyaring doon po ako papunta. Doon ako papunta. Talagang nakipagsiksikan siya roon at kung saan-saan sumuot hanggang sa mapatpad siya sa isang lalaki sa isang banda rito at yung lalaki kasapi siya sa isang naturang iglesia. At sa ganito at ganoon, at lahat sila roon ay pilit siyang pinahaatras, pero nagawa niyang makarating kay Jesus. May ilan sa kanila roon na nagsasabi, sandali lang muna kapatid na babae, kung kumakain ka ng karne, kaya't di mo pwedeng gawin yan. Pero siya nga'y tumatahak sa inilaang daan ng Diyos. Kung di ka pa nakahahawak ng mga ahas, kaya't di mo pwedeng gawin yan. Pero siya'y tumahak sa daan na inilaan ng Diyos. Gustong-gusto niyang makalapit kay Jesus. Siya nga, naiisip ko si David ng sinaunang panahon. Hallelujah! Siya nga po, noong sabihin niya roon noon na noong may sinabi siya tungkol sa, sabi niya, tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Ito'y lasa na gaya ng pulot sa may bato. Isang munting lumang pagsasalarawan na ginagamit ko dati. Iniisip ko nga yung lumang supot na daladala nung araw ng mga pastor sa kanilang gilid dito, isang munting sisidlan na pinaglalagyan nila ng pulot. Yun nga ang ginagawa ng mga pastor noong araw. At kapag yung may sakit na, yung tupa ay magkakasakit silang lahat, ang gagawin nga ng pastol ay kukuha siya ng kaunting pulot mula doon sa lalagyang supot at ilalagay sa ibabaw ng batong apog at tatawagin ang tupa na may sakit at ahayaan ng tupa na yon na may sakit na diladilaan yung bato na yon. At sa pagdila-dila nila roon sa pulot na yon na nasa bato, yung tupang ay madidilaan din niya yung ilang bahagi ng batong apog habang dinidilaan yung pulot. At alam nyo kung ano mangyayari? Gagaling mismo yung tupa. Ngayon tinan nyo nga rito kapatid, may daladala ako rito isang buong supot na punong-puno nito ngayong gabi. At di ko ito ilalagay sa ibabaw ng Iglesyang Baptist, Iglesyang Methodist, Iglesyang Presbyterian o Iglesyang Pentecostal man. Ilalagay ko nga ito kay Kristo Jesus kung saan mismo ito nararapat at kayo ng mga tupang may sakit sa pagdila nyo ay tihadong may makakamit kayo na isang bagay mula rito. Siya nga po, dumila lang kayo sa kanya gaya ng kaawa-awang lalaki na yon na inilibing at dumila lang kayo sa kanya. Inyo nga itong makakamit at makakamit. Huwag niyong pansinin anuman ang sabihin ng iglesia niyo. Ituon niyo ang buo niyong pansin kay Kristo. Siya ang sundan niyo. Dahil sa Kanya, siya ang iglesia. Nakikita ko, kayo nga'y tumahak sa daan na inilaan ng Diyos. Kailanman ay di niya sinabi ng Methodist ang daan na inilaan ng Diyos. Di rin niya sinabi ng Baptist daw o ano pa mang ibang iglesia. Ang sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sasabihin niyo, bueno, paano nito malalaman na ako nga'y nasa Kanya? Sa pamamagitan ng isang espiritu, ano pa tayong lahat ay nabautismuhan patungo sa isang katawan, naging bahagi ng katawan na ito, unang mga taga-Korinto 12. Ganoon nga, ipinasasakop sa Diyos. Lahat ng kanyang pagmimay-ari sa kanyang kaharian ay sa atin. Ang ginagawa lang niya'y kinukuha yung buong buot makapal na libreta na punong-puno ng mga tseke at ilalagdang kanyang pangalan sa ilalim, sasabihin, heto na anak, anumang bagay na kailangan mo, siget kunin mo, Amen! Huwag kayong matakot na sulatan ito.
Sulatan niyo ito at itagubilin niyo. Salamat sa iyo, Panginoon! Hallelujah! Ang bagay na iyon ay magaganap. Lahat ng bagay na inyong inaasam, Marcos 11:24, inyo lamang na ipanalangin, sampalatayanan na inyong natanggap na, kaya't inyong kakamtin. Sulatan niyo mismo ang tseke, sabihin, Panginoon, kinakailangan ko ng kagalingan. Pumilas kayo roon, sabihin, eto ka nga, Panginoon, humihiling ako sa pangalan ni Jesus ng kagalingan. Sabihin niyo, salamat sa iyo, Panginoon, at sige't humayo ka na nananampalataya sa kagalingan na yan, at babalik ang tugon sa inyo, na gaya ng mga uwak na naghahatid ng pagkain na yon kay Elias. Hayan nga ito, sasabihin, kailangan ko ng kaligtasan ng kaluluwa ko. Anong gagawin mo? Isulat niyo lang ito at sabihin, ang sabi, magsiparito kayo sa akin kayong lahat ng mga nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ito nga'y para sa akin, Panginoon. Sulatan niyo lang ang tseke. Kailangan ko po ng kaligtasan. Iyong ipagkaloob ito sa akin, Panginoon. Heto na ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Hahayo kayo na kamit-kamit niyo na yon. Kailangan niyo ng Espiritu Santo. Siya nga po, kayo'y magsipanatili sa siyudad ng Jerusalem hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan na nanggagaling sa itaas. Pagkatapos nito, na ang Espiritu Santo'y lumukob na sa inyo, kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, Judea at Samaria at hanggang sa pinakadulong bahagi ng mundo. Naniniwala ba kayo rito? Sulatan niyo lang ang tseke at itagubilin ito na napirmahan. Tingnan niyo mismo ang mangyayari. Ibibigay ito ng Diyos. Inilaan na daan ng Diyos. Naglaan siya sa inyo ng libreta ng mga tseke, kaya humayo na kayo at sulatan na ito. Ipinangako na mismo ito ng Diyos. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Tunay, ang Diyos ay may inilaang daan sa tuwina. May isang munting lalaki na nagngangalang Jairo noong araw. O mistulangang napasamat napasali siya sa grupo ng mga di mananampalataya. Katulad nga ng marami sa mga ngaral. Sila nga'y napapasali rin sa mga ganoon sa panahon ngayon. Sinabi na mismo ng Biblia, huwag kayong makipamatok sa mga di mananampalataya. Ganon nga yun. Kaya't malalaman nyo na lang. Iniisip ko nga't sino bang nagsabi nun? Kayo ba? Bueno, Biblia na mismo ang nagsabi. Ang mga tanda na ito ay lalakip sa kanila ng mga nananampalataya. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga dyablo, magsasalita ng bagong wika, magsisihawak ng mga ahas, makainuman ng mga bagay na nakamamatay, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Ipangaral nyo nga yan, kalahati sa mga kaiglesia sa panahon ngayon, kayo nga'y sisipain nila palabas ng pinto. Ganon nga. Di man nalalaman ang daan na inilaan ng Diyos, pero yun nga mismo ang sinabi niya. Yun mismo ang sinabi ni Jesus. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Siya nga po. At kung gano'n naman pala ang sinabi niya mismo, Amen. Akin nga yung sinasampalatayanan. Iniisip ko na katotohanan mismo ito. At tatahak ako sa kanyang daan, sa bagay na sinabi niya na gawin. At pinatototohanan niya ito sa pamamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan na lumalakip. Tama. Kaya ganun mismo ang siya ring gawin niyo. Lumakad dun mismo. Para ito sa bawat sinuman na may nais. Siget, siya'y palakarin niyo lamang papasok. Pumasok lang. Tinawag ka ng Diyos, kinakailangan mong pumasok. Kaya ngayon na mismo'y pumasok na kayo. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Tahakin niyo na mismo ngayong gabi. Nakikinita ko nga ang matandang lalaking ito na halubilo niya ang sarili niya. Minamahal niya si Jesus, pero siya nga'y mistula bang parang di nga niya gustong mawaglit yung reputasyon niya. Alam niyo, yung mga kaalwanan. Kaya heto na't humayo na sila. Yun nga ang ginawa nila. Kaya ang sabi ng Panginoon, ngayon tingnan niyo itong munting matandang lalaki na ito riyan. Itinalaga ko na siya nung una pa lang sa walang hanggang buhay. At heto siya na napasali sa umpukan ng mga di mananampalataya. Kaya akin siyang isa sa ayos. Hinayaan niya ang anak na babae ng lalaki na ito na magkasakit. Sabi niya, bueno, tatawagin ko si Dr. Do. Tiningnan ni Dr. Do ang dalagita. Sabi niya, yung pulso ng dalagita ay bumababa, Jairo. Sasabihin ko sa iyo ang mainam nating dapat gawin. Mainam nga na gawin natin yung ganito, ganoon. At ibinigay na nung doktor ang lahat ng mga gamot at kung ano pa. Pero ganon pa rin ang kalagayan niya. Nasa bingit na ng kamatayan. Tapos sabi niya, ako nga'y napapaisip kung may inilaan bang daan dito ang Diyos. Oh, grabe. Yung lalaki na pinupunan niya ng gusto patungkol sa makalangit na kagalingan. Oh, nabalitaan niya na ganon siya. At sabi niya, siya nga. Jairo, di ba sumagi sa isip mo na isa siyang ipokrito? Hindi. Sabi ng Espiritu Santo, hindi siya ipokrito. Ikaw nga'y manampalataya sa kanya. Oh, sige, bueno. Oh, sa tingin ko'y may pagkaganoon siya. Kita nyo, ganyan nga ang ilan sa mga ngaral na ito na hanggang hangganan lang. Siya nga, natatakot. Oo, kunin nawa ng Diyos yung butong tinik na yan mula sa inyo at ang ilagay ay gulugod sa loob nyo. Gustong-gusto ko nga yung pinatotoo ni Buddy Robinson. Sabi niya, Panginoon, pagkalooban mo po ako ng gulugod na kasing laki ng matabang troso. Iyo pong lagyan ng maraming pagdagundong ang dulong kaibuturan ng aking kaluluwa.
At iyo pong itulot na labanan ko ang dyablo hanggang sa kahit iisa na lang ang natitira kong ngipin, at hayat gagamitin ko na lamang ang gilagid ko sa kanya hanggang sa ako'y mamatay. Gustong gusto ko yun. Siya nga. Sabi niya, may matandang aso ako noon na ginagamit sa pangangaso ng rakun. Namatay ang asong ito na matanda. Nagagawa pa rin niyang magdala ng rakun hanggang sa maski isa na lang ng ngipin ang natitira sa kanya. Kaya naman ginagamit na lang niya ang gilagid niya dun sa rakun at kakahol. Gustong gusto ko yun. Siya nga. Hallelujah! Sasabihin niyo, kapatid na Branham, halos wala po akong natamong anumang edukasyon. Napakaliit ko po. Tatanggihan ako ng mga mangangaral. Balikan nga natin ang kwento. Wala nga ito sa laki ng aso sa isang laban. Nasa laki ito ng laban na naroon sa aso. Ganyan dapat sa panahon na ito ngayon. Tumindig ka riyan. Hindi ko po kayo kinukumpara sa aso, pero tumindig po kayo riyan. Katulad na lang nung nabanggit nung matandang pinuno na katutubo ng isang araw, nung naghahanda na siya nung humayo. Sabi, kumusta ang kalagayan mo, pinuno? Sabi, may gusto akong sabihin sa iyo, kapatid. Sabi, may dalawang aso rito sa kaibuturan ko. Ang isa'y itim at ang isa'y puti. Yung itim ay gusto akong gumawa ng mali, at yung puti na may gusto akong gumawa ng tama. Sabi, lagi silang nag-aaway at naglalaban. Sabi ko, alin po ang nananalo, pinuno? Sabi, kumporme sa kung sino ang pinakakain ng mas marami ng pinuno. At tama nga naman yun, kung tutuusin. Siya nga po, eto nga kapatid, sinasabi ko sa iyo, ang kailangan ng mundo ay isang mainam na subok na pagyayanig. Sabi ni Jairo, ngayon sandali lang muna. Yung anak nga niyang babae talagang lumulubhan na ang sakit. Ang tanging pag-asa na lamang para maisalba pa siya ay ang magpunta mismo kay Jesus. Ang dalagita, sila'y nagtungo na kay Jesus. Habang naroon siya sa daan niya, nakikinita ko siya na parating na roon, at yung babae kanina'y kagagaling lang niya mula sa pag-aagas ng dugo. Heto na nga ang lalaki, sabi niya, ang anak kong babae nakaratay ngayon. Di ko alintana anumang sabi-sabihin ng saserdote, anumang sabi-sabihin ng iba. Ikaw po ba'y magpapaunlak na makapunta? Na ipapatong ang iyong mga kamay sa anak ko? Nananampalataya ako na ikaw ang inilang daan ng Diyos para sa kagalingan ng anak ko. Ikaw po ba'y makapupunta? Na ipapatong ang iyong mga kamay sa anak ko na gagaling siya? Sabi, pupunta ako. Heto nga siya na papunta na. Unang-unang ang bungad sa inyo. Heto ang isang lalaki na kumakaripas mula sa bahay nila na sinasabi, Jairo, huwag mo nang gambalain ng Panginoon dahil ang anak mo'y patay na. Oh, naku. Nakikinita ko nga na yung munti niyang puso'y parang sasambulat na mula sa kanya ng paganoon. Nakikinita ko nga ang kalugod-lugod na maamong mga mata ni Jesus na napatingin sa lalaki. Nagsasabi, hindi ba't sinabi ko na sa iyo, huwag kang matakot at makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Siya ang inilang daan ng Diyos. May isang matandang lalaki na nagngangalang Bartimeo ang bulag. Nakaupo sa may pintong bayan isang araw ng lilimos. Ang klima noon ay papalamig na. Mag-Oktober na. Nakarinig siya ng pagkakaingay na nanggagaling doon sa kalsada. Ano kaya yun? Aba, sabi niya, ano pat si Jesus ng Nazaret. Di siya nagpatumpik-tumpik. Hinatak niya mismo ang kanyang balabal. Di niya yun inilapag sa kung saan ni tinupiman yun ng maayos. Alam niyo, na maya-maya'y pwede pa niyang balikan yun at kapakapain. Inihagis niya mismo ang balabal niya sa tabi. Ang Diyos ay may daan na inilaan at siya nga'y may paghahangad dito. Siya nga'y tumakbo roon. Yung ilan sabi, magsiupo kayo. Wala siyang panahon para sa inyo. Nilakasan pa niya ang sigaw niya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin, mahabag ka sa akin. Pinagsisiksikan niya ang sarili niya roon, mahabag ka sa akin. Alam ko na ikaw po ang inilang daan ng Diyos para sa mga mata ko. O Panginoon, mahabag ka sa akin. Ganon nga. May nabasa akong kasaysayan patungkol kay Bartimeong bulag noong araw, isang munting kwento. Sinasabi doon na ilang taon na rin siyang bulag. May munting anak na babae siya na di pa niya nakikita kahit kailan. Isang gabi, at heto rin na kinagawian niyang magtungo roon at maupo sa kalsada. May munting kordero siya roon. Kordero ang ginagamit nung araw para gabayan ang mga bulag gaya ng mga aso sa panahon ngayon. Aso ang ginagamit niya ngayon para gumabay sa mga bulag. Sinasanay nila noon ang mga kordero para gabayan ang bulag. At mangyaring sabi sa kwento, isang araw, hayat may dalawa rin siyang kalapati at ang mga ibon na ito'y kaya nilang magpabali-balikwas ng paganoon para makuha ang pansin ng mga turista na nagpupunta roon sa Jerusalem o doon sa syudad at sila nga'y maghuhulog ng mga barya sa kanyang kopa. Siya nga'y bulag. Heto na't isang gabi, yung asawa niya'y nagkasakit ng malubha, kaya dumulog siya sa Panginoon. At sabi niya, Panginoon, walang-wala po ako. Isa lang po akong mahirap. Isa rin po akong bulag. Walang-wala po akong kayang ibigay sa iyo. Pero ako po'y nananampalataya sa iyo, Panginoon. At kung iyo lamang kaahabagan at paihintulutan na mabuhay ang asawa ko, bukas ay ibibigay ko po sa iyo ang aking mga kalapati bilang alay. Pinagaling ng Panginoon ang asawa niya nung gabi rin yon.
Nung sumunod na araw, nagpunta na siya sa pamamagitan ng isang saserdote at inalay niya ang dalawa niyang kalapati bilang hain. Tapos wala na siyang natitira pa sa kanya, kundi yung kordero na lamang. Di pa ganung nagtatagal, yung anak naman niyang babae ang nagkasakit. Wala ngang magawang remedyo sa kanya ang mga doktor. Sabi niya, Panginoon, may isa na lamang akong bagay na natitira sa akin. At sabi, itong kordero nga. Pero kung iyong itutulot ang aking munting anak na babae, na di ko pa nakikita kahit kailan, kung iyo lamang siyang tutulutan na gumaling, heto po't ibibigay ko po sa iyo ang aking kordero bilang hain. Pagkatapos nga ipinagaling ng Panginoon ang munti niyang anak na babae. Ilang araw pagkatapos nun, nagtungo na siya roon sa daan. Yung kordero'y ginagabayan siya. At si Caiphas na punong saserdote lumapit. Ang sabi, Bartimeong bulag, saan naman ang sadya mo? Sabi niya, papunta po ako o punong saserdote sa may templo. Ang kordero na ito'y ginagabayan ako patungo dun sa templo para ialay ang kordero ring ito bilang hain. O, sabi nung saserdote, di mo pwedeng gawin yan? Sabi, gagawin ko po, sabi nga ni Bartimeo. Sabi, heto, bibigyan na lang kita ng halaga na katumbas ng korderong yan. Bumili ka na lang ng iba. Sabi niya, di ko ipinangako sa Panginoon na magbibigay ako ng isang kordero. Ang ipinangako ko sa kanya ay itong mismong kordero na ito. Itong mismong kordero na ito. Sabi, Bartimeong bulag, di mo pwedeng dalhin dito ang kordero na yan. Yang kordero na yan kasi ang mga mata mo. Di ka makakakita kapag nawala yung kordero na yan. Yang kordero na yan ang gumagabay sa'yo. Yan nga mismo ang mga mata mo, Bartimeong bulag. Di mo pwedeng ihalay ang kordero na yan. Sabi, yung matandang lalaki nga'y nanginig ng kaunti at ang sabi, O punong saserdote, ang Diyos ang bahalang maglaan ng kordero para maging mata ni Bartimeong bulag. Pagpalain ng Diyos ang kanyang puso. Noong marinig nga niya yung parating, naglaan mismo ang Diyos ng kordero. Hayan nga siya. Siya ang inilaang kordero ng Diyos sa gabing ito. Siya ang kordero na inilaan para sa ating mga mata, inyong espiritual na mga mata. Siya ang kordero na inilaan para sa inyong kaluluwa. Siya ang kordero na inilaan para sa pag-alpas nyo ng impyerno. Siya ang kordero na inilaan para sa inyong kalwalhatian sa langit. Inyo bang tatanggapin na siya habang nananalangin tayo, habang nakayuko ang ating mga ulo? O Panginoong Diyos na may lalang ng kalangitan at lupa, na may akda ng walang hanggang buhay, nagkakaloob ng bawat mabubuting kaloob, iyo pong ipadala ang iyong mga pagpapala sa mga taong narito. Heto po ang di pulidong munting mga naipangusap na di napaghandaan, Panginoon, pero batid ko na ikaw nga'y may inilaang daan. Sinabi mo kagaya sa mga araw ni Noe ay gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Isang ang panahon ng paghahanda, panahon kung kailan, may dako nga na inihanda para roon sa mga nagnanais makalpas sa kagalitan. Dalangin ko, Diyos, na sa sandaling ito ngayon, na yung kordero ng Diyos na inilaan para doon sa mata ng bulag na lalaking iyon, o maging sa babae man na may pag-aagas ng dugo, na pinatigil ang pag-agas ng dugo, ang kordero na iyon na inilaan para kay Lazaro na patay na noon. Diyos, ikaw po'y mahabag. Sa tuwing naiisip ko yon, na yun ang siyang kordero na yon na inilaan para sa aking bulag na mga mata noong araw. Noong sabihin sa akin ng Mayo Brothers, 3 taon nang nakararaan, na wala na raw akong pag-asa para umayos pa ang aking lagay, ang Diyos ay naglaan ng kordero. Noong iyong isinugo ang iyong anghel doon sa ibayo na yon ng Greens Mill, at ang sabi, humayok at gawin mo ang bagay na ito. Papaano ko nga magagawa yon sa harap ng malaking mundong ito ng mga di naniniwala sa Diyos at mga di mananampalataya? Pero ang Diyos nga'y naglaan ng isang kordero. Diyos, ang mahirap na muntikong simbahan sa gawin rito, Panginoon, sa akin pong pagtanaw rito. At ang isipin na ilang maraming milya sa patawid ng dagat at patawid sa mga lupain na nagyayelo at mga isla ng yelo. Ganoon na lamang na sa aking pag-upo roon, maraming beses, sa silid na yon na mag-isa, na nananalangin, iniisip ko nga ang maraming beses na yon na sila'y sumasadya pa rito at para makamayan nila ako. Ang mga lumang alikabok ay kumakalat pa noon sa may sahig. Gumagalaw ang mga bintana sa tuwing umiihip ang hangin. Naiisip ko nga ang sarili kong minamahal na asawa at kung papaanong inilagak siya rito sa paanan ng krus. Nangaral ako sa kanyang paglilibing. Tandang-tanda ko pa sa gunita ko yung munti kong anak na sanggol, Panginoon, na iniratay sa bisig ng asawa ko. Tandang-tanda ko ang kaawa-awang munting Billy Paul na iyong pinuspos ng Espiritu Santo, mga ilang oras pa lang po ang nakalilipas. Hayon nga siya noon sa libingan ng kanyang nanay nung umagang yon, at naglapag siya ng bulaklak ng pagkabuhay sa ibabaw noon, at bigla na lang siyang napaiyak. Niyakap ko ang munting binatilyo sa bisig ko at sabi ko, ang Diyos ay naglaan ng kordero, isang handog dahil sa kasalanan. Balang araw, ang munting libingan na yan ay magbubukas.
Si nanay mo ay lalabas at ganun din ang munti mong kapatid na babae. Ang Diyos ay naglaan ng kordero. Isa sa mga araw na ito, ang Diyos, kapag naipangaral ko na ang huli kong pangangaral, marahil iniraratay na nila ako sa loob ng silid at mararamdaman ko ang pulso ko na umakit na sa may manggas ko. Ang malamig na daloy ng kamatayan ay lumulutang na sa aking silid habang nakabukas ang pinto. Ang mga kurtina ay gumagalaw sa ihip. Iyo pong itulak sa laot ang bangkang pansagip, Panginoon. Tatahakin ko na ang pinakahuli kong biyahe. Tatakpan na ako ng kumot. Isasara na ang takip at nakatakip na sa akin ang kumot. Nais kong tumahak sa libis ng lilim ng kamatayan. Nais kong sumapit sa Hordan. Dumaloy ka nang sa gayon ako'y may matawiran. At sisigaw, magparaan ka, Hordan! Ako'y tatawid na. Panginoon, iyo pong itulak lamang ang bangkang pansagi para sa akin sa panahong yun. Iyo pong tanggapin ako, maaari po ba, Panginoon? Iyo pong tanggapin ako sa oras na yan, maaari po ba, Panginoon? Di lang po ako, kundi ang bawat isa na narito ngayon. Iyong tanggapin sila sa panahon na yun, maaari po ba, Panginoon? Iyong ipagkaloob. Hanggang sa sandali na yan, marami sa amin ang tatawid at babalik na sa paraiso at pagdakay mabubuhay na ng magpakailanman. Ama, kung may lalaki o babae man na narito sa gabing ito na di pa nakakakilala sa iyo, walang kabatiran sa kung gaano ba itong kahalaga, hindi pa naipapanganak na muli, hindi pa nakasusumpong sa daan na inilaan ng Diyos, naway kanilang masumpungan na ito ngayon habang kami nananalangin sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, mga kaibigan kong makasalanan, pagpalain ng Diyos ang inyong puso. Marami sa labas o sa loob, narito ang Espiritu Santo. Natanggap niyo na ba ang daan ng pag-alpas na inilaan ng Diyos? Ang daan na inilaan para sa inyo ng Diyos? Wala nga kayong ginawa na anuman para maging karapat-dapat dito. Diyos ang naglaan nito para sa inyo. Magagawa niyo na bang lumapit, tanggapin na ito ngayon? Magagawa niyo ba ngayong gabi? Kung may kaibigan dito na makasalanan, itaas niyo lamang ang inyong kamay, sabihin, Kapatid na Branham, ipanalangin mo ako. Hangad ko ang inilaang kordero ng Diyos para sa aking buhay. Wala po tayong maraming espasyo rito para magtawag ng pagdulog sa altar dito sa may harap ng altar. Walang espasyo, kaya hinihiling ko na lamang na itaas niyo ang inyong kamay. Gagawin mo na po ba na isang makasalanan? Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. At pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos at ikaw. Diyan sa likod na likod. Sige po, mayroon pa po ba riyan sa may likuran? Dito naman sa gawing kanan ko. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Mayroon pa po bang iba na magtataas ng kanilang kamay, sasabihin, ako po'y alalahanin niyo. O Diyos, iyo pong pagkalooban ako ng biyaya ngayong gabi ng buhay ng iyong kordero. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Nakikita kita, nakaupo ka riyan. Sa mga nariyan sa labas, lumapit lang po kayo at ipatong nyo ang mga kamay nyo sa may tabing at sabihin, Kapatid na Branham, alalahanin mo po ako. Inaasam ko po ang daan na inilaan ng Diyos.